the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, nako, bisperas na ng Friday. Good morning! Yes, Ted, tama ka. Biyernes na bukas, pinakahihintay mo. Good morning. Good morning! Salamat na marami. Ikaw ba ay nasa labas ulit o ikay naka virtual background? Hindi to Brad Ted virtual. Totoo. To Brad Ted, nasa labas tayo. May mission tayo ngayon. Yeah. Okay, very good. Good Sige. morning. Okay, ito na kami. Nag-aabang sa ating magandang balita at ito pong ating tanong for tomorrow's What's on Your Mind. Go ahead, Brad. Alright, Brad Ted, batiin ko lang muna. Kahapon, nakita ko sa PCU si Chaplain Rick Bernardino, Dr. Ronquillo at Carl Padillo. Thank you so much. Lagi naka-tune in sa atin. Yung kwento po ni Moses, pinag-usapan natin. Bear with me. Konti lang po ito. Medyo may kwento ko lang ng mas maganda. So kahapon nga po, napatay ni Moses yung Egyptian soldier habang pinagtanggol niya yung kababayan niya. Fast forward, nagpakalayo-layo, nagtago. After 40 years in hiding, namuhay na siya na hindi prinsipe and all, may papagawa pala ang Diyos sa kanya na malaking misyon. Kaya isang araw habang nagpapastol siya ng tupa, nagpakita sa kanya ang Diyos through the burning bush. Naglalagablab po yung isang punong kahoy na hindi nasusunog. Kaya sabi niya, nakakapagtaka. Kanina pa nasusunog pero hindi nauubos. Malapitan at makita. Ito po yung verse na sinabi ni God na pag-uusapan natin ngayon. Exodus 3:5, sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa. Tanggalin mo ang iyong sandalyas dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. Inutusan po ng Diyos si Moses na magtanggal ng tsinelas. Tanda ng paggalang at pagrespeto sa kanyang presensya sa lugar na yon. Pag inisip nyo po, wala namang kakaiba rin sa lugar na yon. Wala namang templo doon. I'm sure masukal doon. Baka may mga poops pa nga ng kambing at tupa doon. Madamo yung lugar. Pero po, ano ang nagpabanal sa lugar? Ang presensya ng Diyos. Yun po, kaya po naging banal ang isang lugar na yon ay ang presensya ng Diyos. Alam nyo po, God is omnipresent. Present po siya everywhere. Hindi po natin siya maikakahon sa isang lugar lang o partikular lang na araw o oras. Minsan, nadadamalan ba natin presensya niya kapag nasa pilgrimage ka, let's say, Holy Land, or nasa prayer mountain ka, o kapag nasa loob ka na ng simbahan, paglinggo, umattend ka ng simba. Paano paglabas mo ng simbahan? Para na ba tayo nakawala sa koral, di ba? Nagagawa ng kasalanan. Alam niyo po, kahit nag-iisa ka sa kwarto mo, at kung ano-ano pinagbababrowse mo dyan sa internet, kasama natin ng Diyos. Nung umiiyak ka at feeling mo walang nagmamahal sa iyo, nando ng Diyos. Kailangan po tayo maging aware sa presensya niya. At napakalaki po na itong tulong, before tayo magdasal, napakalaki pong tulong kung lagi tayong aware na ang presensya ng Diyos kasama natin. Marami tayong bagay na hindi na natin gagawin. Alright? Yung mga nire-report ni Brad Ted at ni Cha, naku, kung aware lang yan sa presensya ng Diyos, yung mga ayoko na magsalita, baka maging komentarista ako, malamang hindi nyo galawin yung pera ng bayan sa illegal na pamamaraan at pansariling kapakanan. Kung aware ka, may kamalayan ka na ang Diyos kasama mo habang binubulsa mo yung pera ng bayan na hindi naman sa'yo. May mga bagay din tayong sisimulan gawin kung aware ka sa presensya ng Diyos. Magpapatawad ka, magiging mabait ka, humble, and all of that. Mamahalin mo ang magulang mo. Kaya po again, gusto ko lang kayong encourage. Kaya po tayo, minahal ng Diyos, nagpadala siya ng kanyang bugtong na anak upang malaman mo, mahal pala ako ng Diyos. Ang presensya pala niya ay kasama ko. Exodus 3:5, sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa, Moses. Tanggalin mo ang iyong sandalyas dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po dahil alam namin na ang Diyos, ikaw, Lord, ay buhay at ang presensya mo ay kasama namin. Sa mga tao, Lord, na feeling nila, iniwanan mo na sila, nilaglag mo na, tinalikuran, Lord, nandyan ka lamang. Yung footprints in the sand na nakikita namin sa mga dingding namin, napakaganda reminder na you are carrying us in the midst of problem. Again din, Lord, sa mga gumagawa ng illegal, immoral na pamamaraan para mabuhay, i-remind mo sila ang presensya mo kasama at ayaw mo yung ginagawa nila. Salamat, Panginoon, sa reminder. Your presence is all we need. In Jesus' name. Amen. 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 Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa napakagandang aral na ito.
namin pong napakinggan mula kay Brad Jeff. We pray, Lord, na siya po'y alagaan niyo lagi sa kanyang pagbimisyon. Mahal na Panginoon, salamat po muli sa lahat po ng aming takapakinig na tumutulong sa mga nangangailangan ng hindi mo lang po humihingi ng anumang pong pagkilala. At Lord, pagpalain po ninyo ang lahat ng mga lolo at lola na ngayon po ay patuloy pa rin na nagpupursige para po sa kanilang mga apo. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Brad Jeff, merong sa'yo nangungumusta raw ng taga Nueva Ecija. Alright, ang sinasabi dito, binabati ka raw ng good morning ni Colonel Serge Austria ng Cabanatuan City. Colonel, nandiyan kami sa first week ng September. Magkape-kape tayo dyan sa tabi-tabi, ha? Kita Oo. tayo. Ito yung nagpapahatid ng kanyang pangungumusta. Idinadaan ito kay Kuya Al Mendoza. O sige, so Brad Jeff, nasan ka ngayon? Bandang Parañaque to, Brad Ted. Meron tayong mission dito sa isang company. Okay. At kakausapin natin yan. Ninang Cory. Ayan, tinatanong Ninang Cory. Pumuseno kung nasaan ako. Bandang Parañaque po ito. O Yan, sige, Brad Ted. so mag-iingat ka at good luck. Malamang from Parañaque to Cainta, easily 2.5 hours. Of ilang Four oras? daw, Sige, 4 tignan natin. hours. 4 hours? Sabi ni Pastor, gumaganda. Mga 4 hours. Hindi. Maaga ako umalis. Mga 2.5 lang. Tama si Ted. Ayun. Wow. 2.5 to Ilang 3. kilometro Swerte yon? mo. Ilang kilometro yon? Bilangin mo sa iyong tachometer, sa iyong tawag ka ron, yung odometer mo. Mamaya tignan mo. Odometer. Yes, Alamin tignan mo. natin mamaya. Yung pauwi ang magkakaalaman, Brad Ted, kung ilan talaga. O sige. Salamat, Brad. We'll catch you again tomorrow. Brad Ted, congratulate ko lang yung kaibigan ko, si Bishop Alexander Arseno. Yeah, may certificate of recognition siya. Thank you, Bishop, sa iyong mga ginagawa para sa body of Christ. Ito pong yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.